Lord, please send some help. Mga buhay na nasayang at matinding pinsala sa ari-arian, maging sa mga makasaysayang istruktura, ang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Visayas kagabi. Ayon po sa PHIVOLCS, ito na ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Northern Cebu. Saksi, si June Veneracion. Bumagsak ang kisame ng mall na ito at nabalot ng takot ang mga naiwang empleyado. Wait, please guide us. Ayaw! Oh my God, Lord! Habang niyayanig ng magnitude 6.9 na lindol ang probinsya ng Cebu kagabi. Habang nagkukubli, sa dasal sila kumapit. Lord, stop! Lord, please! Oh my God, Lord! Lord! Father, Lord, please! Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan sa dami ng mga debris na humambalang sa kanilang daan. Sa Bantayan Island, nagandahulog ang krus at mga ilaw ng St. Peter Apostle Parish. May maririnig na iyak at mga sigaw. Surod na nahulog ang tipak na ito na bahagi ng simbahan. Binabagtas pa ng mga motorista ang First Mactan-Mandawi Bridge nang gumalaw ito na parang duyan. Naghintuan ang mga sasakyan. Sa lakas ng lindol, napakapit ng mahigpit sa railing ang ilang rider at pedestrian. Nabulabog ang idinaraos na gala sa beauty pageant na ito sa Cebu City. Kanya-kanyang tago sa ilalim ng mesa ang mga staff at mga manonood. Kasama sa mga naroon si Cebu Governor Pambari 4. It was really scary. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no, nagtago kami doon. Nagsitakbuhan palabas ang mga nanunuluyan sa establishmentong ito. Sa pagmamadali, nakapantulog at nakayapak lang ang ilan habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway. Sa Colon Street sa Cebu City, napasigaw ang mga tao sa kalsada nang mawala ang ilaw dahil sa lakas ng lindol. Sa bayan ng Remigio, kabilang sa mga pinuntahan ng mga rescuer ang sports complex na pinagdausan ng isang paliga kagabi. Sa dagat ang epicenter ng lindol, 19 na kilometro mula sa lungsod ng Bugo. Pareho, big tabang. Doon may ilang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Sa gitna ng dilim, sinikap ng mga residente na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Katawagan, napaidaghang rescuehonon sa sud. Pagkagat na liwanag, mas nakita ang bakas ng pinsala ng lindol. Gaya ng mga gumuhong parte ng fast food chain na ito. Ang tumamang magnitude 6.9 na lindol kagabi, pinakamalakas sa kasaysayan ng Northern Cebu, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. At least in the last 400 years, yung pong fault na nag-generate dito, ngayon lang po ulit siya gumalaw. So medyo matagal po siyang gumalaw, kaya siya medyo malakas. Hanggang kaninang umaga, mahigit 800 aftershocks ang naitala ng ahensya. Pwede pa raw yung dumami sa mga susunod na araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lang. Intensity 7 ang pinakamalakas na pagyanig o paggalaw ng lupa na nilikha ng lindol resulta ng paggalaw ng isang offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Paliwanag ng PHIVOLCS, side to side o horizontal ang naging paggalaw ng fault, kaya hindi lumikha ng tsunami. Hindi tulad kung ang galaw ay pataas o pababa. Malawak po, no, yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. So malawak po dahil po, again,
may kalakasan po ang lindol at ito po ay may kababawan din. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng PHIVOLCS, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang Intensity 7. Kasama ko si Glenn Huego ng DZWB. Tingnan natin. Mawawala ka sa balanse. Mawawala ka sa balanse rin pala. Imagine mo to kung niyuyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Pero syempre, iba pa rin talaga ang pakiramdam ng aktwal kung ikukumpara sa simulator lang. Pinangangambahang marami pa ang natabunan na kailangang i-rescue. Critical daw ang unang 24 oras mula nang tumama ang kalamidad. Kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualty sa Bugo kasi highly urbanized siya. No? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Sabi ng PHIVOLCS, posibleng gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Pero masyado raw itong malayo para makaapekto sa Metro Manila, kung saan matagal ang pinangangambahang tumama ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.